ng Tinungdan at Dalupirip sa Itogon, Benguet. Inaabisuhan ang mga nakatira sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng flash flood. Pinaalerto rin ng Pag-asa ang mga malapit sa Tulyahan River sa Quezon City, Valenzuela at Malabon sa posibleng pag-apaw ng Lamesa Dam. As of 2 p.m., umabot na sa 79.72 meter level doon. Aapaw yan kapag lumampas sa 80.15 meters. Sa ngayon mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin pong nakatutok ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakahuling balita at updates sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng Metro Manila. Nag-declare na po ng state of calamity sa buong Metro Manila para ma-release na po ang calamity fund at mas mapabilis ang pagre-responde doon sa mga areas of concern. Nakakaranas po tayo ng pagbaha sa napakaraming lugar sa Metro Manila at pati na rin sa labas ng Metro Manila. Kaya nag-declare na po ng state of calamity sa labas ng Metro Manila, katulad na lang sa Mindoro at sa ibang lugar sa Mindoro at ibang lugar sa Cotabato. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan, kaya meron pong mga kalsada na hindi na madaanan, katulad na lang dito sa nakita natin na update sa Quezon City, pati katulad ng sa G. Araneta, pati na rin sa ilang kalsada sa Maynila, tulad na lang sa Santa Cruz, at nananatili po na pahirapan yung pag-rescue sa mga residente doon sa mga lugar na mataas yung level ng tubig at talaga pong matindi yung baha dahil sa kakulangan ng rescue equipment tulad na lang ng rescue boats. Pero nakapanayan po natin kanina si DILG Secretary Benher Abalos at sabi niya ginagawa na po yan ng paraan at sinusubukan ng i-assess, tignan kung sa pagpadala pa ng additional rescue pagdating po sa evacuation centers. Baka kasi merong mga pagkakataon na mapuno na yung mga evacuation centers ng authorities natin sa mga numbers na inyong bahatuloy po ang evacuation at ang rescue operations. Yung mga magpapadala po ng tulong, ang sabi kanina ng kasamahan nating si Mariz Umali, maaari po kayong makipag-ugnayan sa MMDA para po sila ang makapagpupul nitong mga tulong na ito at para maipahatid po sa mga residenteng nangangailangan. Kuha naman tayo ng kung saan ay maraming mga lugar pa rin yung nakasalukuyan, nalubog pa rin sa baha. Nagsimula tayo mag-ikot dyan sa may bahagi ng Batasan, San Mateo Road kanina, kung saan ilang mga bahay ay handang bubong na yung baha dahil na rin sa pagtaas ng tubig ng Marikina River. At mula din sa may bahagi ng Batasan, pinipay natin itong Commonwealth at pagdating sa may bahagi ng Pilcoa, kanto ng Commonwealth at gain na rin sa kanto rin ng University Avenue ay talagang may tubig na rin dyan. Kung uusog at atras ka ng konti sa may bahagi ng Masaya Street, may baha na rin na mararanasan yung ating mga kababayan. Kaya ilang sa mga nakita natin, yung ilang residente na naglalakad hanggang baywang na yung lalim ng tubig. Samantalang kapag sa circle naman, inikutan yung bahagi na yan, mga duwadaan na mga kababayan natin, na mga motorista, talagang mararanasan din yung baha dyan sa bahagi ng circle. At kapag lumusot sa may bahagi naman ng Quezon Avenue, magkabilang panik yan, yung galing ng circle, papunta ng EDSA, tapat ng Wildlife, may baha rin, at maging sa may bahagi ng kabilang side, mag-bound kung galing ka ng EDSA, Quezon Avenue, papunta ng Blue Circle, sa tapat ng National Kidney, ay malalim din ang tubig sa mga oras na ito. Ito ang dahilan kung bakit talagang napahirapan para doon sa mga motorista na dumaan sa bahagi na yan ng Quezon Avenue. Kung mag-underpass naman o yung sa tunnel, yung ating mga motorista, mararanasan at sasalubong din yung pagbaha bago makaakyat ng Quezon Avenue dahil na rin sa sa iniiwasan ngayon ng mga motorista. Kung aangat ka naman doon sa intersection ng EDSA at Quezon Avenue, at kung galing ka ng Quezon Avenue, kakaliwa ka pa southbound ng EDSA, tapat mismo ng Quezon Avenue
MRT station, sasalubong din yung napakalalim na tubig. Kaya dyan kanina may mga tumirik pa na mga sasakyan, particular yung ilang mga taxi na nagpumilit pa na dumaan sa kabila na napakalalim na nung tubig. Kung tatawid ka sa kabila, sa northbound naman ng EDSA, yung service road, talagang mabigat, malalim din yung tubig. Kaya pahirapan din sa mga motorista na dumadaan din sa bahagi ng EDSA southbound service road papunta ng Quezon Avenue, Darlene. Pinakahuli na naikutan natin itong bahagi naman ng E-Road hanggang sa mga oras na to talagang hindi pa passable yan. Ongoing pa yung mga rescue operation. May mga ilang kababayan tayo na nakikita natin na lumalangoy na para lang makabalik dun sa kanilang mga bahay at makakuha ng ilang mga gamit. Pero hanggang maaari, sinasabay na sila ng mga rescue team dahil sa malalim na at yung ilang bahagi nitong E-Road, at particular yung malapit sa San Juan River ay malakas ang current o malakas yung agos, kaya delikado para doon sa ating mga kababayan, Darlene. Alan, kung nasan ka ngayon, tuloy-tuloy pa rin ba yung pag-ulan at meron pa bang banta na lalo pang tumaas yung level ng baha? Naku, may mga pagkakataon na parang akala mo hihina na, pero ilang sandali lang, bubuhos na naman yung napakalakas na ulan. Nandito ako ngayon sa may bahagi pa rin ng E-Road. Kagaling lang natin dun sa malalim yung tubig dahil patuloy pa natin dito iniikutan yung ilang mga lugar dito sa Quezon City. Talagang nakikita natin na wala pang pugnat yung pagbuhos ng ulan hanggang sa mga oras na to, Darlene. Maraming salamat at ingat ka, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Ng Quezon City. Sila ng paragdagang equipment at power na bihasa sa pag-rescue, lalo islog na umapaw na tinding pangulan. Sa barangay sa itong barangay Katipong, malaking basyana ang ginamit at ang rescue containers para makalangoy sa baha. Ayon sa barangay, nasa 198 na pamilya na ang nasa evacuation center sa San Antonio Elementary School. Mula rito, tutungin ang hanggang bewang na baha bago makarating doon. Kaya magpahirapan din Darlene yung pagdadala ng mga relief goods at pagkain papunta doon sa evacuation center. Darlene? Von, kung sa tingin mo ba kakayanin niya nung malalaking truck? Alam mo Darlene, walang makapasok na mga vehicles So talagang ang kailangan nila yung mga balsa, yung talagang mga high-powered na bangka. No? Kasi nga, katabi ito na San Juan River, nakapaligid na creek daw dito, kaya naman napakalakas ng current. Kaya panawagan ng barangay, magdagdag sana ng manpower dito, lalong-lalo na yung mga eksperto sa pag-rescue, Darlene, dahil hindi raw nila kakayanin yung current, At pagod na rin yung mga ibang taga-barangay na kanina parang umaga nagre-rescue dun sa ilang mga residente. Wait na, yun nga lang, siguro medyo na-underestimate yung iba natin mga kababayan itong baha, Kaya naman sa kanilang mga bahay. Darlene? Pero Von, base doon sa impormasyon ng barangay, doon sa mga residente nila dyan, mukha bang all accounted for naman o meron na silang naiulat o na-report na hinahanap at nawawala? Masyadong umakyat yung tubig dito sa isang bahay, pero ngayon talagang inabot na yung bahay nila. And yung area kasi dito, Darlene, palusong So, may katabi pa yan na San Juan River, so talagang tataas. Sa ngayon nga, may nakikita pa tayo dito na bumubulwak na tubig mula sa river. Galing dito sa isang bahay, So, talagang nahihirapan na mag-subside yung tubig. Pati itong San Juan River na tuloy. At lumalakas yung ulan dito, Darlene, hindi talaga siya humihinto. So talagang walang chance na bumaba yung dito, yung paha dito. Von, nabanggit ba ng mga kawani ng barangay kung naipaabot yung mga pagkain para maitawid dun sa mga tao? Darlene? So Von, saan yung nagsisilbing evacuation center o saan lumilikas ngayon yung mga residente? Sa San Antonio Elementary School, yan yung evacuation center ng Barangay Katipunan dito sa Quezon City. So far, safe naman doon, hindi naman inabot ng baha o hindi naman pumapasok pa yung tubig doon sa elementary school? Ang
impormasyon natin, Darlene, is medyo nakapasok na yung tubig. Doon pa lang sa kanilang port, ano. Pero marami naman palapag daw yung eskwelahan, kaya naman safe naman daw doon yung mga nasa 198 na mga pamilyang inilikas. Darlene? Maraming salamat at init. Madaling araw at hanggang ngayon talagang mataas pa rin yung baha dito. Ayan, si Nanay. Oh, Nay, kumusta po dyan? Ito, medyo doon ko bumaba ng kaunti. Pero kaninang ang taas talaga ng mula hanggang dito. Yung paninda namin, inaabot talaga, ayan wala na. Oo, ayan po nakita niyo naman. So, ngayon walang kuryente dito. So, ang problema nila, mamayang gabi, paano sila magkakapunan ng walang ilaw. Kasi siyempre, lumalakas na naman yung ulan pamaya-maya. Kaya nangangamba pa rin ang ating mga kababayan mula dito sa Maricaban sa Pasay. At pureza sa Maynila. Katulad po ng nakikita nyo, talaga medyo mataas na po o tumataas ang level ng tubig at sa level ng tubig na yan, mukha pong mahihirapan yung mga maliliit na sasakyan. Ang sabi po sa atin, ng kasama po natin na si Bon Aquino na nasa Quezon City naman, katulad na lang sa Barangay Katipunan, talaga pong pahirapan yung nangyayari na rescue operations. Merong ibang mga tao na natrap sa kanilang mga bahay at hindi pa rin makaalis, hindi sila ma-rescue ng mga kawani ng barangay o ng local authorities dahil kulang sa rescue equipment at hanggang lagpas taon na po at hanggang bubong na yung level ng tubig sa iba't ibang lugar na minomonitor po natin. Kaya nangangailangan sila ng karagdagang rescue equipment katulad na lang po ng rescue boats sa Quezon City, Marikina at pati na rin sa iba pang lugar tulad na lang sa Montalban, Rizal. Muli po nag-declare na po ng state of calamity sa Metro Manila dahil sa malawakang pagbabaha. Inaabangan natin ngayon yung 5 p.m. bulletin ng Pag-asa at ihahatid namin sa inyo ang latest tungkol dyan.